ko na yung dress, pero hindi pa siya totally tapos dahil kinulang ako sa lace. Lalagyan ko pa siya ng detail. Order pa ako. Lalagyan ko pa siya dito, paikot. Dahil ayan, harap lang may meron. Actually, nakapaganyan siya pa off shoulder. Then, dito rin lalagyan ko. And, i-recreate ko tong dress na to. Pero color blue and color white. Para cinnamon naman. And siya. Meron ako nilagay dito sa inner ng parang patutu. Kaya ayan, parang nakapa-ball siya. Tapos, ito yung aking mga gagamitin. Nakat ko na rin yung mga tela na gagamitin para sa cinnamon dress naman. Yan. Color white yung pinaka-base niya kasi para hindi naman siya blue na blue. Yan. Tapos, ang nasa gitna is color blue. Dahil color blue na nga yung skirt. Yan. Para minimal na blue lang siya. Tapos, meron din akong panglagay ng inner and zipper. Pa-zipper din to eh. Ayan o. Tapos, nilagyan ko ng tali to ribbon para maging body hugging siya. Ayan. Ayan siya sa likod. Hindi siya perfect dahil pinag-practicean ko lang naman ito. And first time kong gumawa ng dress. Ayan. Simulan na natin. Ito guys, yung mga fabric na gagamitin. Ito yung mga color white na gagamitin for crisscross. Pwede naman bumili nung naka-yarda na ribbon, yung nakabalot. Kaya lang is, nasasayangan ako kaya gumawa na lang ako. Then, ito yung panggilid na white. Ito yung gitna na blue. Ito yung panglikod, yung kakabitan ng zipper. Ito yung inner. Ito yung para sa side belt. Ito yung pang skirt. The tulle fabric, lace, and ayun yung sinulid. Ito yung skirt. Ang hirap gamitin ng satin pala guys, no, kapag first time magtahi. Dahil ang likot pala niya, ang lambot. Kaya nahirapan akong manahi. Pero kaya natin yan. Kinaiinisan ko sa lahat yung pagre-refill ng sinulid. Yan, kahit yung sa kamay, nakakainis siya, diba? Yung kapag naubusan ka na ng sinulid. Kailangan ko natin mag-refill, color blue and color white. Gagayad ko lang siya para hindi malaglag yung bobbin. Dito ako nahihirapang gawin guys yung tatahi na to ng crisscross. Well, ito lang na may makikita dyan yung pinaka-X niya yan. Yan lang. Ang hirap niyang itahi kasi ang likot ng tela nito kaya hindi ako mag-video. Magpo-focus ako. Papakita ko na lang kapag ka nakatahi na siya. Yan. Yan guys, natahi ko na yung pangharap. I-attach ko naman yung lalagay natin sa may likod. Yan. Yan, next step naman is lalagyan ko ng lace yung baba ng skirt.
guys, igagather ko na pala yung pinaka-skirt. Mano-mano ko siyang ginagather dahil wala akong gathering foot. Dahil nga portable lang to, hindi siya napapalitan ng foot pedal. Kaya mano-mano ko siyang igaganyan. Medyo nakakakuan siya, Yan guys, update dito sa aking DIY Cinnamoroll dress. Yan, medyo awkward pa nga yung color nung pagka-blue nito. May pagka-greenish siya. Ito kasi may pagka-purplish yung undertone ng, wow, undertone, ano yan, balat ng tela. Yan. As you can see, ayan guys, so tinahin kamay ko na lang yan. Pati yung dito sa lining, tinahi ko na lang rin ng kamay. Pati itong zipper, yan o, naka-attach na zipper. Tinahin kamay ko na lang rin yan paloob. Ito siya. Wala pa siyang inner dahil, ayan o, itahi ng aking, medyo paling-paling pa nga. Ito yung sa may dugtungan ng skirt and ng bodies. Yan siya. Tapos, ito yung gagawin kong inner pa. Pero magtatahi din ako ng makina dahil ito yung ruffles. Tahing kamay ko lang rin yan. Pero tatahi ko siya ng makina dahil lalagyan ko nga nitong lace para sa kanyang yung sa may balikat. Ayan guys. After na may ruffles yung ano guys, ayan, ipapabilog naman natin siyang ganyan para maging kuanya ganyan sa shoulder. Yan, tatahiin ko siya ng pabilog. Pero hindi ko siya ipapabalik lang para lang mag-lock siya. Ayan o. Single stitch lang kasi itong ating tahian. Pero kaya naman niya, di ba? Ayan siya. Ayan guys, naglalagay pala ako ng details dito sa pagitan ng bodies and ng skirt. Mano-mano kong tinatahi yung lace para may extra detail siya. Kasi nga hindi na kaya dito sa aking, ayan o, liit na lang nung space. Tapos dito yan, lalagyan ko rin yan. Same sila, wala pa lang kasi yung order ko. Kaya ito muna yung unahin ko natahiin dahil marami pa akong lace na color blue. Naubos na kasi black ko. Ayan guys, last minute. One day na lang, magpipicture na sila and nulit ko yung style nung kay ate. Gagawin ko na lang siyang butterfly sleeve kasi hindi bagay sa kanya yung pa-off shoulder. Ngayon, inulit ko yung strap. Papasok ko siya ngayon sa loob para hindi kita yung one nito. Ayan o. Ayan siya. Dito pala sila magpo-photoshoot. Ayan yung aking anak na maarte. Yan, dito yan sa Kabanatuan. Yan, kapag ka nagpakuha ka ng mga package, yan, may mga pa-gown din sila. Eh, kami self-photoshoot lang kami. Walang photographer. Oo. Ayan o, kamukha daw nung kanya. Ito si ate. Halika, magsuklay muna kayo. Susuklay muna sila guys. Tapos, papasok tayo mamaya sa may loob.
na. Yes, ate. Oh, ika, di mo na. Ayaw, ika na muna. Nawala rin po ako. Ay, ganun. Teka na kasi. Ano yung camera? So guys, yung studio, nakalimutan ko palang i-video. May mga props sila dyan. Yan, bababa na kami. Di kami nakapagsuot ng mga props dito dahil ang hirap-hirap. Ayan o, may mga pre-props din sila dyan. Kaya lang di kami nakapagsuot. Pero nakapagsuot naman na kami niyan last time. Hindi, ayan o, ganda ng studio nila dito guys. Tapos na kami mag-photoshoot. Ayan, mga free lang din yan na mahihiram pagka nag-avail kayo ng birthday photoshoot nila. Tapos dito kukunin ko na yung mga kopya.